Ikalawa at ikatlong araw. Sight words at mga dinaglat na salita tungkol sa tao. Basahin natin. Kilalanin mo ako. Tukuyin kung sino at ano ang ipinapakita ng larawan. Anong salitang dinaglat ang angkop na gamitin para sa sundalo? Anong salitang dinaglat ang angkop na gamitin para sa doktor? Anong salitang dinaglat ang angkop na gamitin para sa nanay? Anong salitang dinaglat ang angkop na gamitin para sa abogado? Anong salitang dinaglat ang angkop na gamitin para sa guro? Basahin natin. Ako. Ako ay tinulungan ni Ginoong Santos noong Lunes upang matapos ang proyekto. Siya. Siya ay nagpunta kay Dr. Reyes noong Hunyo para magpatingin. Ikaw. Ikaw ay bibigyan ni Binibining de la Cruz ng gantimpala sa Biyernes. Tayo. Tayo ay dadalo sa pagpupulong ng PTA sa darating na Sabado. Sila. Sila ay nagtulungan sa proyekto para sa buwan ng wika sa Agosto. Dito. Dito sa silid-aralan, nagtuturo si Ginang Lopez tuwing Miyerkules. Doon, doon sa opisina ng DepEd, ipinasa ang ulat noong Pebrero. Ito. Ito ang liham mula kay Ginoong Cruz na ipinadala noong Enero. Iyan. Iyan ang proyekto na ginawa natin noong Martes para sa Araling Panlipunan. Iyon. Iyon ang sertipiko mula sa UNESCO na natanggap ni Binibining Santos. Ang sight words ay mga salitang madalas nating ginagamit sa pagbabasa at pagsasalita. Ang mga salitang dinaglat naman ay mga salitang pinaikli upang mas madaling maisulat at mabasa. Gawin natin. Punan ang patlang ng tamang sight words o dinaglat na salita mula sa word pool. Basahin natin. Magalang si Ana. Isang umaga, maagang nagpunta si Ana sa paaralan. Pagdating niya sa gate, binati niya ang gwardyang si Ginoong Cruz. Magandang umaga po, Ginoong Cruz, sabi ni Ana. Magandang umaga rin, Ana, tugon ng gwardya.
Pagpasok sa silid-aralan, nakita ni Ana si Binibining Santos, ang kanyang guro. Magandang umaga po, Binibining Santos. Masayang bati ni Ana. Magandang umaga rin, Ana. Mabuti at maaga ka. Sagot ng guro. Habang nag-aaral, tinuruan sila ni Binibining Santos ng magagalang na pananalita tulad ng po, opo, salamat po at pakisuyo po. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Ana si Dr. Reyes sa klinika ng paaralan upang ipacheck ang kanyang mata. Magandang tanghali po, Dr. Reyes. Dito po ba ako uupo? Oo, iyan ang tamang upuan, Ana. Sagot ni Dr. Reyes. Pag-uwi, nakasalubong ni Ana si Ginang de la Cruz, ang punong guro ng paaralan. Maraming salamat po, Ginang de la Cruz, sa lahat ng inyong tulong sa amin, sabi ni Ana nang may ngiti. Paglabas ng paaralan, naghihintay doon ang kanyang nanay. Maraming salamat po, Nay, sa laging pagsundo sa akin. Sino ang mga tauhan sa kwento? Anong katangian mayroon ang batang si Ana? Ano-anong mga magagalang na salita ang kanyang ginamit? Ano-anong mga salitang dinaglat ang nabasa sa kwento? Bakit mahalagang maging isang magalang na bata? Ang paggamit ng magagalang na salita tulad ng po at opo ay nagpapakita ng paggalang sa matatanda at sa kapwa. Dapat natin itong gamitin sa araw-araw na pakikitungo upang magkaroon ng maayos at masayang pakikisama. Tugon ko, magalang ako. Sabihin ang mga magagalang na salita na inyong maaaring gamitin sa bawat sitwasyon. Lumapit ka sa iyong guro upang magtanong tungkol sa iyong takdang aralin. May gusto kang hiramin na lapis sa iyong kaklase. Nais mong lumabas ng silid-aralan upang mag-CR. May nakabangga kang kaklase nang hindi sinasadya. Paalis ka na sa bahay papuntang paaralan. Laging tandaan, ang magagalang na salita ay nagpapakita ng paggalang, kabutihan at mabuting asal. Ang paggamit ng mga ito ay nagpapakita na ikaw ay mabuting bata at may respeto sa kapwa.